Congresswoman Bea Alonte. Maraming salamat po. Isang malaking karangalan para sa inyong lingkod ang magpakilala sa isang babae na tunay kong hinahangaan. Isang lingkod bayan na matapat, matapag. Isang babae na ipaglalaban ang binyan at ang buhay. Patuloy sa pag-alaga sa atin ng Duterte administration, ang ating mahal, ang ating kaibigan. Bago ko ipakilala, ma'am, hindi ho kami titigil, Air Arman, nila Vice Gen at ng lahat ng barkada na ipaglaban kayo. Kasama niyo po kami sa inyong laban. Hanggang sa buong Calabarzon ay ako'y nangako na kay Speaker na ilalaban po namin kayo, ilalakad po namin kayo. At alam naman po ng mga taga-Binyan na kapag kung sino po ang inendorso po namin ay alam nila na hindi mo namin sila mapapahiya at hindi mo sila mabibigo. At alam nila na hindi mo sila mapupunta sa kung anumang masama. Alam namin dito sa Binyan na kayo po ay magiging magaling at matapat na Vice President ng ating bansa Pilipinas.
sabi po ng mga doktor, ang kailangan daw ng COVID ay bakuna. May bakuna na ba? Nakadalawang dose na ba tayo? Nakapag-booster na ba tayo? Ang sabi ng mga doktor, ang kailangan ay gamot. May gamot na po ang COVID-19. Kami po sa Davao ay nakabili na po ng Molnupiravir. Available po yan para sa mga tiga Davao. At sinasabi naman ng doktor na hindi naman lahat kailangan ng gamot na nagkakasakit ng COVID. Karamihan sa atin, ang kailangan lang natin ay 2 bakuna at 1 booster. Kaya po, hindi po natin dapat sinasara at binubuksan at sinasara ang trabaho at hanap buhay ng mga tao. Dahil wala na po tayong inaantay. Nagpapakuna na tayo, may gamot na tayo, may mask pa tayo. Dapat po, tuloy-tuloy ang pagbukas ng ating bansa. Yan po ang sinasabi namin na sama-sama tayong babangon muli sa kahirapan dahil sa COVID-19 pandemic. Pangalawa po, ang kalidad ng edukasyon ng ating kabataan. I-check nyo po yung mga apo ninyo, mga anak ninyo, mga pamangkin ninyo. Kapag hindi pa po marunong magbasa yan, 9 years old na, 10 years old na, meron pong problema ang kalidad ng edukasyon natin. Yan po ang sandigan ng magagandang trabaho, edukasyon para sa ating mga anak. Pangatlo, ay ang kagustuhan po natin, hindi lang dito sa ating bayan, kundi sa buong mundo. Ang gusto ng lahat ay isang mapayapang pamumuhay sa ating mga komunidad na wala pong nagkukulo sa atin. At hindi po tayo natatakot na tayo pumapasok sa trabaho, ang ating mga anak pumapasok sa paaralan na meron pong mangyaring masama sa kanila. Yan po ang tatlong pangunahin ikinakampanya ng unity ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Dalawa po ang aming mensahe para sa inyong lahat. Unang-una po, unity. Nasa pangalan po namin yan. Pagkakaisa, panaghiusa. At pangalawa po, kapayapaan. Ang sinasabi po namin, kapag kami ang inyong pinili na mga leaders ngayong May 9, 2022, ay dadalhin po namin lahat ng ating mga kababayan na wala pong kulay, wala pong pink, walang yellow, walang orange, walang green. Isa lang po ang kulay. Ang kulay ng matapang at masipag na Pilipino. Yan po ang mensahe ng unity. Saan po dadalhin? Tungo po sa sinabi namin na tuloy-tuloy na pagbukas ng ating bansa. Pangalawa po ay ang kapayapaan o kalinaw. Kinocommit po namin na ituloy ang mga reforma na nasimula ni Pangulong Duterte. Yan pong lagi ninyong naririnig na build. Napakahalaga po niyan na meron tayong paggastos o pag-invest sa mga patubig, sa tulay, sa subway, sa skyway, at iba pang mga proyekto, infrastructure projects. Pangalawa po, ang pagtutuloy ng programa kontra kriminalidad ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan po ang unity ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Ako po, ang dalang-dala ko ay kung ano yung meron kayo lahat. Tibay po ng puso ng isang Pilipino. Yan po. Ang amin pong pamilya, kinsay makasabot din ni. Ang amuang pamilya, dulay na ko kayo nga utang na kapubuton sa inyong tanan sa pagmahal o pagsuporta na ginahatag ninyo sa amua. Ang amin pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na ipinapakita ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po, gusto po niyang ipaabot sa inyong lahat na sa pagtatapos ng kanyang termino
Vice Presidente ng ating bansa. Kapag ang kamay po ay nasa dibdib, yan po ay si Inday Sara. Kapag ang kamay po ay nakaganito, yan po ay Duterte. Kapag nakaganito po, yan po ay... Kapag nakaganito po, ito po ay... Burger! Tawag po dito, burger! Meron po kasabihan sa Biblia na kapag ikaw po ay binato, dapat batuhin mo din ng tinapay. Kapag kayo po ay binato ng cancel at boycott dahil tumulong kayo, sumuporta kayo, nangampanya kayo at bumoto kayo ng Marcos at Duterte,